Ito na ang kinakatakutan ng China, ang bagong batas na pinirmahan na ni Pangulong Marcos Jr. sa West Philippine Sea. Ano nga ba ito, kaibigan? Tara't ating alamin. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ngayon ay malaking hakbang ang nagawa ng Pilipinas sa pag-aproba ng mga bagong batas na maglilinaw sa sakop ng ating Territorial at Exclusive Economic Zone or EEZ sa West Philippine Sea. Ang mga batas na ito ay pinaniniwalaang makakatulong sa mga Pilipinong mangingisda, lalo na sa mga komersyal na mangingisda, upang masigurado ang kanilang karapatan sa ating EEZ. Ayon sa eksperto sa batas pangkaragatan na si Professor J. Batong Bakal, napakahalagang malaman ng bawat Pilipino kung gaano kalawak ang ating teritoryo batay sa international na batas. Malaking isyong seguridad ng ating karagatan, kaya't iminungkahi ang paglalagay ng mga tinatawag na archipelagic lanes o daanan sa karagatan upang masubaybayan ang mga dayuhang barkong pandigma at sasakyang panghimpapawid na dumadaan sa ating nasasakupan. Sa ganitong paraan, may iwasan ng anumang posibleng panganib na dala ng hindi autorisadong pagpasok sa ating katubigan. Pangahawakan kung hanggang saan talaga dapat sila nangingisda. Lalo na yung mga nangingisda, mga commercial fishers natin na nangingisda sa Exclusive Economic Zone. Ngayong buwan ng Nobyembre, isang napakahalagang hakbang ang sinagawa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa usaping pang-teritoryo ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng paglagda ng dalawang bagong batas, formal nang isinasaad ang mga hangganan at karapatang pandagat ng Pilipinas alinsunod sa 2016 Arbitral Ruling sa West Philippine Sea or WPS. Ang mga bagong batas na ito ay naglalayon na palakasin ang soberanya ng bansa at maprotektahan ang eksklusibong karapatan ng Pilipinas sa mga yamang dagat na nasa loob ng Exclusive Economic Zone or EEZ nito. These pieces of legislation, we align our domestic laws with international law, specifically the UN Convention on the Law of the Seas or UNCLOS, to improve our capacity for governance and reinforce our maritime policies for economic development and for national security. We are staunchly committed to nurturing, cultivating, and protecting our maritime domain. Isa sa mga pangunahing pagbabago sa ilalim ng bagong batas ay ang formal na paggamit ng katawagang West Philippine Sea para sa bahagi ng South China Sea na sakop ng EEZ ng Pilipinas. Ang hakbang na ito ay hindi lamang naglalayong magbigay ng pagkakakilanlan sa dagat ng Pilipinas, kundi isang pagpapakita rin ng paninindigan sa soberanya ng bansa laban sa mga territorial na issue, particular na sa China. Ang bagong Maritime Zones Law ay nagtatakda sa teritoryo ng Pilipinas sa ilalim ng 2016 Arbitral Award. Dito ay formal na kinikilala ang iba't ibang bahagi ng karagatan bilang sakop ng teritoryo ng bansa, kabilang ang mga dagat na pumapalibot dito. Ang batas na ito ay nakabatay sa United Nations Conventions on the Law of the Sea or UNCLOS, kung saan kinikilala ang karapatan ng mga estado na itinakda ng pamahalaan ang mga sakop ng katubigan nito. Kasama sa mga pinirmahang batas ni Pangulong Marcos Jr. ang Archipelagic Sea Lanes Law na nagtatakda ng 3 pangunahing daanan o sea lanes sa loob ng Philippine Archipelago. Ito ay mga itinalagang ruta sa silangan at kanluran na maaari lamang daanan ng mga barko at eroplano ng ibang bansa. Ang pagbibigay ng limitadong daanan ay bahagi ng kontrol at proteksyon ng bansa sa sarili nitong tubig upang maiwasan ang walang pahintulot na pagpasok ng ibang mga bansa na maaaring magdulot ng banta sa seguridad. Isa pang napakahalagang aspeto ng bagong batas ay ang pagpapalit ng pangalan ng Benham Rice sa Philippine Rice o Talampas ng Pilipinas. Ang pagbabago ng pangalan ay simbolo ng pagkakakilanlan at karapatan ng bansa sa lugar na ito, na kilalang mayaman sa likas na yaman tulad ng methane gas at iba pang mineral. Matapos may patupad ang bagong batas, inaasahan ang mas aktibong pangangalaga sa Philippine Rice na maaring maging pangunahing bahagi ng pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa. The maps prepared. We are just waiting for the implementing rules and regulations in order for us to modify or revise the maps that we have prepared accordingly until its final publication. Ipinahayag naman ng National Maritime Council ang kanilang pangangailangan ng mas maraming pondo at kagamitan para epektibong patupad ang mga bagong batas. Kasama sa kanilang layunin ng pagpapalakas ng teknikal na kakayahan upang masubaybayan ang mga aktibidad sa karagatan, particular ng mga posibleng paglabag sa batas.
Ang pagdadagdag ng mga patrol assets sa surveillance systems ay kinakailangan upang matiyak ang proteksyon ng mga karagatang nasasakupan ng Pilipinas. More assets, we need more bottoms, we need more technical capabilities to fully monitor, detect, and I don't want to say neutralize but rather address any violations of our laws. Sa kabila ng pagpasa ng mga batas na ito, nananatiling matatag ang posisyon ng China sa hindi pagkilala sa arbitral ruling at sa EEZ ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Agad nilang ipinatawag ang ambasador ng Pilipinas upang ipahayag ang kanilang pagtutol. Subalit sa kabila ng mga diplomatikong tensyon, ipinapakita ng bagong batas na patuloy na iginigit ng Pilipinas ang kanyang soberanya at mga karapatan sa mga yamang dagat sa kabila ng mga balakid na maaaring idulot ng ibang bansa. Ayon mismo sa ilang mga ulat mula sa Chinese think tanks, hindi raw kinatuwa ng Beijing ang pagdagdag ng ganitong batas sa Pilipinas. Isa sa mga isyong tinitingnan ng China ay ang posibleng overlap o pagsasapawan ng teritoryo sa bahagi ng South China Sea na inaangkin din nila. Dahil dito ay hindi malayong magkaroon ng ilang alitan sa media at iba pang aspeto. In this perspective, the maritime zone will have overlap areas with Beijing's claims. So there are some disputes and maybe confrontation on the medias or other. Sa kabila ng posibleng tensyon, ipinaliwanag ni Professor Batong Bakal na hindi dapat tingnan ng China bilang isang hamon ng hakbang na ito ng Pilipinas. Hindi natin pinapalawak ang ating teritoryo, nililinaw lamang natin kung ano ang atin, ayon sa kanya. Sa ganitong paraan, mas nauunawaan ng ibang mga bansa ang posisyon ng Pilipinas at ng ating mga karapatan. Hindi nag-iisang Pilipinas sa hakbang na ito. Ang mga bansang gaya ng Amerika, Canada, Japan, Australia at iba pang mga bansa mula sa East Asia hanggang Western Europe ay nagpahayag ng kanilang suporta sa mga bagong batas na ito. Para sa kanila, napakahalaga ang paggalang sa international na batas sa dagat at kailangan ng isang malinaw na protesta sa mga aksyon ng China na nagiging hadlang sa malayang paglalayag at pagpapalipad sa rehiyon ng West Philippine Sea. Ang mga bansang ito ay naniniwalang ang pagrespeto sa mga umiiral na international na batas ay makikinabang hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong rehiyon. From alone, more and more nations from East Asia to Western Europe have spoken out to support the Philippines, uphold international law, and urge the PRC to cease escalatory and dangerous actions that impede the exercise of freedom of navigation and overflight, from which all nations benefit. This is a significant achievement. It ensures that the Philippines law international is aligned with international law. Ang dalawang batas ay sumasalamin sa mas matatag na posisyon ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Ito ay isang napakahalagang hakbang sa pagpapalakas ng maritime policies para sa kapakinabangan ng ekonomiya at pambansang seguridad ng Pilipinas. Sa kasaysayan ng bansa, ang pagkakaroon ng malinaw na batas ay nagtatakda ng teritoryo sa ilalim ng pamantayang internasyonal ay makapagbibigay ng proteksyon laban sa mga pag-aangkin ng ibang bansa sa ating karagatan. Ang paglagda sa Maritime Zones Law at Archipelagic Sea Lanes Law ay isang matapang na hakbang ng Pilipinas sa pagtataguyod ng karapatan nito sa mga nasasakupan ng ating dagat. Ang mga batas na ito ay mas magpapatibay pa ng soberanya at nagpapakita rin ng kahandaan ng Pilipinas na ipaglaban ng teritoryo sa mapayapang paraan alinsunod sa pandaigdigang batas.